Yung aking kwento, napalihis na tayo. Hindi talaga fix yung aking utak. Lolo at lola na tayo, sabi niya gano'n. May baby na. Hello po, kumusta po kayo? Alam niyo, ang pagbablog, masarap mag-vlog, masarap mag-share ng mga nagaganap pag masaya yung ating kapag masaya yung ganap, kapag masaya yung ating isi-share, yung bang parties, mga ganon, gala-gala, mga ganon ba, masayang mag-video, diba? Dahil masaya ka, so nakakapagpasaya ka ng ibang tao pag sinishare mo yung kasiyahan mo. Nagets nyo? Ako hindi ko gets, guys. Dito tayo sa kabilang bahay para kumuha ng ng iluluto natin. Pero bago ang lahat, ayan, sarili ko itong bahay. Andito tayo. So, yun na nga ang sinasabi ko, guys. Kung mag-share tayo ng mga ganap na masaya, yun, masaya, di ho ba? Bigay ng gana para mag-share at mag-video, di ho ba? Pero may mga din, pagkakataon din na kung minsan yung bang gusto mong mag-emote, may sama ka ng loob, or you feel uneasy, you feel unhappy, mga ganun ba? Feel ko ngayon na parang i-share ko lang yung aking yung aking nararamdaman. May time din na kahit na nalulungkot ka or parang masama yung pakiramdam mo, hindi maganda yung nasa isip mo, gusto mo ring i-share. So, yun na nga. Mag-share lang ako ng ng aking nararamdaman today dahil alam nyo sa totoo lang, parang ang bilis ng araw nung mga June, July, na inaayos ko pa yung ating papeles pauwi ng Pilipinas. Paisi-isi pa ako, pero habang dumadaan yung araw, bali ang bilis ng araw, papalapit yung ating pag-uwi. Parang ang sakit sa dibdib ko pa, naisipin na malapit na yung ating pag-uwi ng Pilipinas. Pero yun nga, sabi ko noong June, July, malayo pa. Dahil nga, ang balak namin, bago mag-Christmas, uuwi kami. So, habang dumadaan ang araw, papalapit at ako'y parang sumisikip yung aking dibdib. Naiiyak na ako. Nandito ako, pero yung utak ko, wala sa akin. Ayun, kukuha tayo ng dahil dito nga kami nag-i-stock, dahil yung fridge natin, doon sa bahay, kuha tayo ng mailuluto. Kuha tayo ng dalawa. At, ito nga pala, guys, pakita ko, madilim ito, dito, makikita nyo yan, yan. Diyan ako nagtambak ng dito ako nagtambak ng kulitis, kulitis at alugbati. Dahil everyday akong everyday tayong dalawa lang ang kukunin kong ganito. Mamaya, ituloy ko muna yung aking kwento. Napalihis na tayo. Hindi talaga fix yung aking utak. So, yun na nga, yung ating tinambak na kulitis doon. Dahil every other day, nag-uugot ako ng doon. Nag-uugot ako ng kulitis at saka alugbati. So, marami-rami din siya. So, ang ginagawa ko, nilalagay ko sa supot, sa plastic bag, pero hinuhugasan ko muna. Tapos, tinatambak ko dyan. Oo, marami na. So, pag winter, may pangmunggo na tayo. So, yun. Tingnan nyo, nakalimutan ko yung ang aking kukunin doon na dalawang manok. Sandali. Ayan, nandito na tayo. Binabad ko na yung ating May nag-request ng Kentucky Fried Chicken a la Fede. At maisingit ko lang, guys, nababanggit ko rin sa iba kong vlog na
Alam nyo ba na 34 years na akong hindi umuwi ng Pilipinas? Yun po ang totoo. Oo, ang tanong, bakit ganun katagal na hindi ako nakauwi ng Pilipinas? Maraming rason, maraming rason. From Philippines to Greece, and then from Greece to Lebanon, and from Lebanon to Canada, and from Canada, bumalik kami dito sa Lebanon. So, yun. And in between all of those years, maraming dahilan. Isa na rin yung pagpunta ko sa Greece noon. Isa na rin yung wala akong papel, mga ganon. Tapos, nung bumalik kami dito, gusto kong umuwi noon. Nung namatay si nanay at tatay, wala pa akong papel noon din. Nagkaroon, on process yung Lebanese passport ko noon. So, wala. Nakita kong, namatay si nanay at tatay na hindi ko nakikita. So, maraming nakaka-relate din siguro sa inyo na pag namamatayan tayo, hindi natin nakikita yung ating mga magulang. So, ang unang-una kong gagawin, guys, hindi mo na ako uuwi ng, paglabag ko ng aeroplano, saan ako pupunta? Sa sementeryo. Dahil malaki ang utang ko or ang kasalanan ko. Masasabi kong kasalanan ko sa aking mga magulang dahil namatay silang magkasunod nang hindi ko sila nakikita. So, yun. Sana'y walang sagabal sa ating pag-uwi. Sumasakit na naman ang aking dibdib. Are they video this one? Huh? No. Okay, close it. So, tapos na tayong kumain. At bago tayo mag-end ng vlog, ikwento ko lang. Noong from July, I think, nag-start na kaming pumupunta dito every weekend. At of course, dala namin si Lucky. Tapos, ang sabi nung isang ali doon, nakita daw nila si Lucky na may inaasawa. That was before mag-summer. So, ilang buwan na ang nakalipas. July, August, September. Pero every time na pumupunta kami, pupunta doon daw, may inaasawa daw. So ipagpalagay natin July or August, let's say. July, August, September, ayun, ilang buwan ba ang mga, kung comment down below po kung alam nyo ang tungkol sa mga pusa. Kung paano or ilang buwan sila mga anak, magbuntis, So yun na nga, let's say July, may inasawa daw si Lucky doon. Tapos, kahapon, may nakapagsabi sa amin na nanganak na daw yung pusa doon. Tapos, kakulay daw ni Lucky. Kakulay daw ni Lucky. So, puntahan namin, mamaya inaantay ko si Habi. Dahil kakulay na kakulay ni Lucky. Tapos, yun nga, nasabi kay Habi na, nabuntis ni Lucky daw yung isang pusa doon. Tapos may dalawa daw anak, may dalawa daw baby yung pusang yun. Tapos malalaki na sila. So it means ilang buwan ba magbuntis ang pusa. Tawanan kami ni Habi, lolo at lola na tayo, sabi niya gano'n. May baby na daw si Lucky. Tingnan natin kung totoo. Kakulay daw ni Lucky. So, tingnan natin. Sa susunod na ganap, i-share ko sa inyo guys. Okay, that's it for now. Pagod akong kumain.